Pahirapan ang pagbiyahe sa Northern Cebu dahil sa mga sirang kalsada. Kasama sa mga apektado ang bayan ng San Remigio. Para sa update, magbabalita live si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan at may isolated areas ba dahil nga sa mga sirang kalsada? Cheryl, dito sa bayan ng San Remigio na halos katabi lamang nitong epicenter ng magnitude 6.9 na lindol na Bogo City, talagang maraming mga kalsadang naapektuhan at nasira. Pero may mga ilang barangay kasi dito hindi pa rin nakakapag-submit ng kanilang mga datos o report patungkol nga sa mga damages and casualties kung nagkaroon man dito nga sa nangyaring malakas sa pagyanig. Kaya naman ngayong umaga o kanina, talagang sinubukan itong puntahan ng mga otoridad para makita kung sila ba ay reachable as of the moment. Kasi ang pinaka-problema ngayon dito ay kawalan ng signal at ng kuryente tubig. At yung mga posibleng daanan, kinailangan mo nang umikot ng mas malayo pa ang mga otoridad dahil may mga kalsada nga na hindi pa rin ito magamit matapos nga magkabitak-batak at talagang madamage dulot ng malakas na lindol. Pero this afternoon, we will check kung ano ba ang pinaka-latest report ng San Remigio LGU patungkol sa mga barangay na wala pa rin nasasubmit na data until as of the moment. Cheryl. Ano ang update pagdating sa bilang ng casualties dyan sa bayan? Nasa 14 pa rin ang nasawi dito sa bayan ng San Remigio habang mahigit 80 ang mga nasugatan dulot nga ng malakas na pagyanig. 6 dyan yung naglalaro lamang sa sports complex ng basketball nang sila'y mabagsakan nitong malaking tipak ng mga bato. Kabilang dyan yung mga ilang mga Philippine Coast Guard personnel at BFP member. At itong bilang na ito, mga kapatid at Cheryl, na mga sugatan, ito yung patuloy na tinututukan ngayon ng mga medical volunteers na nagtutungo rin dito sa bayan ng San Remigio para i-check yung kanilang kondisyon. Karamihan kasi sa kanilang mga idinadaing yung mga nagkapasa-pasa na parte ng katawan matapos nga mabagsakan ng mga bahagi ng kanilang mga bahay. Ang iba naman ay talagang may lagnat at yun nga, may trauma sa nangyaring pagyanig kasi nga hanggang ngayon nakakaramdam pa rin dito ng mayat-mayang mga aftershocks o mga mahihina at mabibilis lamang na mga pagyanig, Cheryl. At dyan sa iyong kinatatayuan ngayon, nakikita natin yung mga kapatid natin, ang mga evacuees. Gaano karaming pamilya yan at may sapat bang tents para sa kanilang lahat? Nako Cheryl, ito nasa likod ko, parang ang tent city na ito talaga nakaset up yung mga modular tent dito sa open space ng bayan ng San Remigio kasi dito na lamang nag-i-stay muna yung mga bakwit, yung mga nagsilika sa nasa 200 pamilya. Ang problema si 50 lamang. Ito mga modular tent na ito na unang inihanda nila nung bagyong Opong at ngayon lamang ito napakinabangan dito sa naturang bayan. Kaya naman ang siste, nasa 2 hanggang 3 pamilya ang nagsisiksikan sa loob ng isang modular tent. Ang iba, nagsiset up na lamang o naglalatag na lamang ng mga banig at karton sa mismong bahagi nitong kalsada para may mahigaan lamang. Ang isa pang concern, kahit naka-modular tent ka, ganitong oras, Cheryl, alas 12 ng tanghaling tapat, talagang sobrang init naman. At kapag gabi, sobrang lamig. Kaya naman talagang extreme yung pakiramdam. Kaya hindi maiwasang magkasakit din ng mga residente. Pero ayaw kasi nila magsibalikan muna sa kanilang mga bahay dahil nga mayat-mayat patuloy pa rin yung nararamdaman ng mga aftershocks. Kaya mas gusto pa rin daw nila na dito magtiyaga, magtiis sa open space kahit na mainit o sobrang lamig. Basta maligtas lang daw yung kanilang mga anak nakasama pa rin dito sa kanilang pag-evacuate. Cheryl. Mon, pwede mo ba silang lapitan? Kumustahin natin? Alamin ang kanilang sitwasyon, yung mga kababayan natin dyan sa likuran mo. Makakagalaw ka ba? Oo. Ito Cheryl, sige, pwede naman. Tignan natin kung kakayanin ng signal namin dito. Kasi isang problema din dito, Cheryl, yung signal. Doon, meron mga nandito sa gilid ng mga pamilya. Nanay, ba't nandiyan kayo ngayon sa gilid dito? Alika po. Kasi hindi ko lang aabutin pa Bakit po nandito kayo ngayon sa sa labas? Kasi mainit dito. Bakit ayaw nyo pong doon sa tent ninyo? Ang init sa loob, sir. Ilan ho kayo sa loob ng tent? Siyam. 9 na tao. Paano ho kayo natutulog doon? Upo na lang kasi hindi naman magkasya. Kumusta ho ang kalusugan ninyo ng mga bata? May mga bata ho kasama sa siyam? Ang anak ko ay 4. Mm-mm. Ang
kapitbahay ko, pinaano ko na lang kay walay. Pinatuloy nyo na rin? Kay walay tin, Okay. dalawang anak niya. Sige. Ngayon, kamusta Cheryl, yung dito sila muna pagkain sa may mo? ilalim ng puno, nag-i-stay, naglatag muna sila ng banig. Oo, kamusta Yung pagkain naman, nanay, kumusta dito? Okay naman, sir. Actually, Cheryl, yung pagkain, patuloy naman, no, dumarating yung mga... Thank you, nanay. Anong pangalan niyo ho? Risa po, Aranita Danao. Risa Araneta. Thank you at Nanay Risa. Yung pagkain, Cheryl, actually, may mga dumarating naman na mga supplies dito, no? Pero isa yan sa pinaka-pinapanawagan pa rin ng mga residente kasi nga, yun yung kagyat na tulong na makukuha nila lamang dito dahil marami sa kanila hindi mo na nakakapaghanap buhay dahil nga sa nangyaring pagyanig, no? At ito yung pinaka-concern nila. Talaga mga kailangan nila pagkain pa rin. Malinis sa inuming tubig kasi hanggang ngayon walang kuryente, walang tubig dito sa bayan ng San Remigio. Gamot para sa mga ngailangan at syempre yung mga sinasabi ko kanina, banig, mga tent, no? At pinakahuli, sa mga nasira yung kanilang mga tirahan, financial assistance kung kakailanganin dahil nga yung iba, kaya nandito kasi wala nang babalikang bahay matapos gumuho na ng tuluyan yung kanilang tinitirhan. Ano yung palikuran Cheryl. nila dyan, Mon? Palikuran. Actually, yung palikuran dito, merong yung mga ibang buildings na safe naman, na-check naman, pwede doon, merong mga CR doon. Pero sa totoo lang, dito sa probinsya, halos ang karamihan sa gilid-gilid lang. Walang tubig may mga nirarasyon ang Bureau of Fire Protection na supply na tubig pero hindi sapat, no? Dito sa area, kaya talagang nagtitiis lamang ang mga residente dito sa open space, Cheryl. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez.